Tayo ngayon, yung Ebanghelyo ng Diyos, limitado ba para mag-share ang tao? Oh? Limitado ba ang tao ng Diyos para ang babae at lalaki makapagpahayag ng salita ng Diyos, makapagturo ng Ebanghelyo para sa kaligtasan? So tatalakayin natin ngayon sa Bible kung totoong pinipili ng Diyos ang magpapahayag ng salita ng Diyos, ng kanyang salita. Ngayon, papatunayan natin sa Bible kung gusto ng Diyos na ang babae at lalaki gamitin niya sa kanyang Ebanghelyo, walang makakahadlan. At kanyang panukala yun na dapat maganap dito sa sangkalupaan. Kasi kung ang lalaki, limitado na para sa salvation ng Diyos, para sa mga tao. Amen? So kaya tatalakayin natin sa lumang tipan at saka sa bagong tipan kung talaga mayroon tutol ang Biblia o payag ang Biblia at ito ay aprobado ng Diyos na dapat hindi lang lalaki ang gagamitin ng Diyos kundi pati babae rin gagamitin sapagkat noong unang panahon lalo na sa pagdating ng beginning of the church sa apostolic era walang pulpito kundi bahay-bahay house to house sila na aaral ng salita ng Diyos. Babae at lalaki nagpapahayag ng salita ng Diyos. Patutunayan natin ayon sa Biblia. Amen? So, okay. So, sabi ng Diyos sa Proverbs muna tayo, chapter 1, hanapin natin na ang sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Amen? Sabi dito, ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng laman. Ang tanong, lalaki lang ba ang may laman? Babae din may laman. Nasisidlan ng Diyos ng kanyang espiritu. Payag ba kayo mga babae na hindi kayo makatanggap ng Holy Spirit na pangako ng Diyos? Dahil yun lang ang kaligtasan ninyo at sa atin, lalaki. Amen? Kung walang espiritu ng Diyos doon sa babae at saka sa lalaki, hindi siya kay Kristo sa bagong tipan. Amen? Amen ba kayo? Amen. Kung walang espiritu ng Diyos sa isang tao, hindi siya sa Diyos. Amen. At hindi rin siya kay Kristo. Amen po ba kayo dyan? Mga babae? Papayag ba kayo na wala kayong espiritu ng Diyos? Hindi pwede yun. Okay, basahin natin Proverbs. Kasi sa lumang tipan pa naman yun eh. Old Testament, no? Basahin natin Old Testament bago tayo sa New Testament. Kasi ito ang pinag-uusapan. Bawal ba ang babae mag-share ng Ebanghelyo? Kahit dito, sinabi ko kanina, sa Apostol era, sa time ng Apostol, walang pulpito na ganito. Ang may pulpito lang doon sa mga Pharisees, Sadducees. Amen? Doon lang sa Sadducees and Pharisees, mayroong pulpito. Hanggang sa religion ngayon, nandun umiiral yun. Lalo na sa ating pinagmulan sa Roman Catholic Church. Talagang may pulpito. Pero pagdating sa Kristyanismo, mayroong liberty, katulad ng may espiritu ng Diyos. Ang sabi doon sa 2 Corinthians 3:17, kapag may espiritu ka, mayroong kang kalayaan. Kaya lang sabi ni Pablo, ang kalayaan, huwag mong gamitin sa kasamaan. Ang kalayaan mo doon sa pagpapahayag ng Ebanghelyo para makapagligtas ang Diyos, babae at lalaki man. Walang pinipili ang Diyos. Ang sabi dito, all place sa lumang tipan, all Flesh. place. Ang all place ba, lalaki lang ba? Hindi. Kasi sa lumang tipan niya. Proverbs chapter 1 verse ano nga natin, pakihanap na 123. 123. Ang sabi doon, basahin natin. Medyo maganda nga yun eh. Kung mayroon pa tayo time. Joel 2:28. Doon muna tayo sa Proverbs. Wala muna yung Joel. Kasi sasagutin yan sa bagong tipan. Amen? Prophecy yan. Dapat ang lumang tipan, may prophecy yan sa bagong tipan. Pagdating sa bagong tipan, dapat maganap yung prophecy. Amen? Ngayon, kung hindi mo ipapaganap ang prophecy, parang sumasalagsang tayo sa gusto ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Amen kayo dyan.
So, sinabi naman ni Pablo, ang babae manahimik sa iglesia kung may magsasalita pa. Amen? Kasi may nagsasalita mga ngaral doon, mga lalaki. Pagdating na lang sa bahay, para hindi na magulo ang kapuluhan. Amen? Pero kung pahintulog ng babae mag-share, walang bawal. Sinabi ni Pablo, kamanggagawa niya mga babae. Amen? So mamaya, tatalakayin natin yun. Dito muna tayo sa Proverbs. Pagkibasa nyo ng Proverbs, na ito ay prophecy sa... Turn you at my reproof, behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. Okay, hanggang 23. Hindi ko makita ito. Okay na dito. Ito po, sabi rito, magsibalik kayo sa akin sa wine, narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. May babae bang tumanggi sa pagtawag ng Diyos ayon sa Ebanghelyo ng Panginoon? Wala. Pag marinig mo ang salita ng Diyos, pag predestinado ka, babae talagi ka, ay tutugon ka sa panawagan ng Diyos. May mga church pa ngayon, may babae. Kanino sila tumalima? Doon sa tao nagtawag o doon sa Ebanghelyo? Sa Ebanghelyo. At ang Ebanghelyo ba, buburuhin pa sa kanyang puso? Hindi ba na-share? Mali-mali mga kapatid, yung si Kristo nang dumating, babae kagad na nag-witness eh. Ang dami niyang nahila eh. Prostitute pa yun. Pero nagbagong buhay. May mga church ba ngayon na may nagbagong buhay? Ano sila doon? Tagaloto lang ba? Pagkain material? Paano sila makakapagligtas? Paano sila mag-imagine? Sa pagkain lang ba material? Hindi napapanis yun eh. Sabi ni Kristo, magsigawa kayo sa hindi napapanis. Walang iba kundi ang Ebanghelyo. Kaya ang babae katuwag, hindi lalaki lang. Pag sinabi all place, hindi lang lalaki. Hindi lang mga priest. Ha? Mula ano yan? 23. Pag-isulat nyo hanggang 25 yan. Sabi nga, pag tumanggi ka lagot ka, hindi ka masip. Amen? Anong tatanggipin mo? Ebanghelyo ng katotohanan. Kung nasa totoo tayo bakit ang bibig natin ng mga babae sisipiran para hindi magturo. Hindi magturo. Ngayon, hindi mo natuturuan ng mga pastor kasi naturuan ka na, magiginig ka na lang, susunod ka na lang sa kanya at magiging katuwang ka ng mga pastor. Amen? Yung mga babae. Okay, punta tayo sa Jewel. Sa Jewel, meron pa eh. Amen? Sa Jewel 2. Jewel 2, hindi lang isa ang ating pruiba sa lumang tipan. 2 verse 2, pero marami pa. Sa Isaiah pa. Jewel 2:28. So yan, promise yan ha. Pero punta na tayo sa kaganapan sa Jewel 2:28. Sabi, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Sila'y magpapahayag. New Testament na tayo. Ang sagot sa Jewel 2, doon siyon sa Gawa, chapter 2, verse 16 to 17. Yun na yung New Testament. Tingnan natin kung talagang magkaiba yung lumang tipan at saka bagong tipan. Amen? So, sa Old Testament, maraming ginamit ang Diyos sa mga babae. Katulad kay Deborah. Sasalangsangin ba natin ang gusto ng Diyos? Hindi pwede. O kailangan ang kanyang salita may paglalagyan ng mga bisin. Ang bisin, hindi lang lalaki. Babae at lalaki, bisin ng Diyos. Tao ng Diyos. Amen? At mga anak ng Diyos sila. So, kanina, maganda. So, punta na natin ang Gawa. Gawa, chapter 2. Tingnan natin kung ang prophecy, mayroong kaganapan. Okay, maganda ito. Sabi dito, sabi dito, dapat ito'y yaong sinalita sa pamamagitan ni Propeta Joel. Ayun, si Propeta Joel. Lumang tipan yun, Old Testament. Ito ngayon, New Testament. Gawa 2:16 to 17. Sabi dito 17, at mangyayari sa mga huling araw. Ang huling araw, itong New Testament time. Mula 33 AD hanggang 2013 na tayo ngayon. Inaabangan na lang natin ang caught up rapture.
So, ang sabi po rito, basahin natin 17. Tingnan natin nga kung mayroong specific lang na lalaki lang. Totoo ba yun? Ang sabi rito, okay? At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga huhula. O, isipin nyo, bawal ba yung babae manghula? Bawal ba yung lalaki manghula? Ano yung hula? Prophecy ng Diyos yan na hinuhula ko rin. Pagpapahayag ng mga prophecy. Amen? Manghula ka rin. Mamaya, titignan natin kung talagang totoo yun. Okay? Sabi po rito, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman at inyong mga anak na lalaki at babae ay mga muhula. At ang iyong mga binata ay mga nakikita ng mga pangitain at ang lahat ng mga tatanda ay nagsisipanghul, panaginip, itim. Oo, sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae. Oh, may servant ba nga babae? Mayroon. Ang sabi nito sa verse 18, ang linaw naman mga kapatid, verse 18, tatanggihan mo ba yung nakasulat? Hindi mo pwedeng tanggihan. Pero mga kapatid, ang ipinagbabawal ni Pablo, bawal ang mamuno sa lalaking priest. Yung mga pastor, mga inanuwid ng Diyos. Pasakot ka doon at tuwangan mo sila sa Ebanghelyo. Never na busalan mo yung babae para magpahayag ng gospel. Sabi ni Pablo, katuwang ko sila. Katuwang natin sila. Amen? Sabi nga ng Diyos, hindi mabuti na mag-isa lang lalaki. Sa multiply yun sa place, paano pala yung multiply ng spiritual? Isa yun sa lumang tipan. Sa bagong tipan ang pinag-uusapan natin. Ang bagong tipan, ang babae at lalaki, kamanggagawa ng Diyos. Amen? Para sa image of God, maikalat ang image of God sa lahat ng tao. Babae at lalaki, kailangan gumawa niyan. Amen po ba? Yung mapatunayan natin sa Bible, kung ikaw ay bride, magsasalita ka ba? Nasalita ng Diyos o hindi? Lagot ka, binigyan ka ng kaloob. Ang pagdating ni Kristo, dito, magbigay ng kaloob sa babae at saka sa lalaki. Amen po ba? Alin ba yung dumating ang Pentecost, di ba? Ang Holy Spirit dumating sa Pentecost time. Bawal ba na ang babae at lalaki mapagkalooban ng Holy Spirit? No, mga kapatid. Kailangan nila ang Savior para sila masave. Babae at lalaki. Walang pinipili ang Diyos. Ang babae ba? Bawal bang mangaral? No. Hindi pwede bawalan sapagkat kasama sila sa Ebanghelyo ng Diyos. Okay? Ang sabi po rito, sa 18, sa aking mga lingkod na lalaki at sa aking mga lingkod na babae, at sa mga araw na yon, ay ibubuhos ko ang aking espiritu at sila'y manghuhula. Ano ba yung panghuhula, mga kapatid? Ang panghuhula, mga kapatid, dudugtungan ko lang. Ang panghuhula, sabi dito sa araw na yaon ay ibubuhos ko ang aking espiritu at sila'y manghuhula. Ang panghuhula, babasahin natin sa Book of Revelation. Book of Revelation 10, 8 to 11. So, tingnan natin kung ito ba ay specific lang sa lalaki. Ngayon, pupunta tayo sa 22 para mabigyan natin ng diin na yung mga babae, meron silang gampanin. Okay? Babae at lalaki. Okay. So, basahin natin yung Revelation kasi panghuhula yung sinasabi dito. Okay, ano ba yung panghuhula? Okay? So, ano ba yung panghuhula? Bago tayo pumunta doon sa Philippians. Philippians, doon tayo magtatapos ko at maraming verse to. Okay? Sige po. Basahin natin ang Revelation. Sabi dito, babae at lalaki ang manghuhula. Ano ba yung panghuhula?
Okay, basahin natin. So, ang sabi po rito,